everyone! Good morning, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Siya na kaya ang papalit sa lahat? Kung ano to at sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasab dyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang bagong pageant tayo ngayon. So ito nga nung mga nakaraang araw ay nag-post nga si Jojo Bragais ng kanyang bagong pageant. Ito nga ay ang Reyna Pilipinas. So syempre excited tayo dyan dahil bagong pageant to. Ako to be honest, syempre hinihintay ko lang naman talaga yung announcement nila. Yung nag-usap kami ni Jojo nung nakaraan dito sa MGI All-Stars, yung nagkita kami, tinanong ko na siya. Pero ang paliwanag niya sa akin, hindi niya nga daw alam pa kung ano ba talaga ang plano ni Mr. Nawat. And then, ayun, siguro hinihintay na lang din talaga na may announce muna ni Mr. Nawat, masabi ni Mr. Nawat bago manggaling sa kanya. Naiintindihan ko naman sa kabilang banda kung bakit keep secret. Kasi syempre, nandoon sa part na, alam mo yon, yung exciting, yung pasabog, saka syempre, yung respeto doon sa organization mismo na sa kanila manggaling. Alam naman natin na dito ilalagay ang Miss Grand Philippines and then alam din natin na nawala na to kay Mr. Arnold. Bakit nga ba sila nagbago? Dahil siguro may mga hindi pa sila nasasatisfied sa ipinapakita ni Mr. Arnold sa paglago ng Miss Grand Philippines. Siguro, ang gusto niyang mangyari ay alam mo yon, syempre si Mr. Nawat bilang owner ng Miss Grand International, gusto niya mas, alam mo yon, i-promote, ipakilala, katulad ng ginagawa ng Miss Universe Philippines. Bakit ang Miss Universe Philippines yung bumukod sa Binibining Pilipinas, boom agad. Samantalang etong Miss Grand yung bumukod sa Binibining Pilipinas ay hindi pa rin nabigyan ng magandang spotlight ng mga Pilipino. So ngayon, they are trying na, alam mo yon, mapalago at maayos. At syempre, dito sa pagbukas ng bagong Reyna Pilipinas ay alam ko kasosyo ni Jojo Bragais dito mismo si Mr. Nawat. Dahil ang ibibigay daw nilang production ay yung MGI mismo ang magpapatakbo ng production ng Reyna Pilipinas. Ayun yung mga narinig ko pero hindi pa natin kumpirmado. Malalaman natin ang lahat ng details bukas. O, di ba? So, Reyna Pilipinas. Ano bang inaasahan ninyo sa Reyna Pilipinas? Nung nakaraang araw din, nag-post si Jojo ng 3 corona. So, ang iniisip natin dyan ay back to back and back nga ba para sa Miss Grand International. Tapos, iniisip din natin kasi Reyna. So, sino ba ang kumakanta ng Reyna? Siyempre si Michelle D. So, iniisip natin na sasali ba si Michelle D sa unang pagkakataon dito sa first edition ng Miss Grand Philippines na wala na kay Mr. Arnold. So, yun yung mga tumatakbo sa utak natin kung sasali nga ba si Michelle D. Tapos, si Michelle D nga ba ang gagawin Miss Grand Philippines. And, ayun. So, siya nga ba ang lalaban ng Miss Grand Philippines ngayong taon na to? Pero wala tayong eksaktong kasagutan dahil mismong si Michelle D ay hindi naman niya kinukumpirma sa atin na yes, sasali ako. Pero meron siyang planong sumali pero hindi niya lang alam kung ito yon or ano kasi marami nga siyang kinukonsider sa buhay niya. And ako naman ang tatanungin mo kung sa Miss Grand Philippines siya sasali, gusto ko sa Miss Grand International siya ilaban, di ba? Kaysa sa Miss Grand All-Stars. Mas bet ko siya doon sa Miss Grand Philippines. Aha. So, yon. Pero tingnan natin kung sasali nga ba ang Michelle D. Pero ito, nagiging malinaw na unti-unti sa atin ng lahat dahil dito sa Reyna Pilipinas may ina-announce silang 3 corona. So, ang corona pala na to ay ang, hindi ko to kumpirmado ha, ito lang yung nababalitaan natin. MGI All-Stars.
So, yun yung top crown. Tapos, pangalawa ay ang Miss Grand Philippines. Aha. Pangatlo ay ang Miss Globe Philippines. So, medyo questionable yung Miss Globe Philippines dahil nasa under to ng Binibining Pilipinas at kapipirma nga lang nila ng 3 years more dito sa sa Binibining Pilipinas ngayong taon na to. Pero ang tanong, binawi nga ba ng Miss Globe Organization sa Binibining Pilipinas ang pagpirma niya ng kontrata dito sa panibagong year at ililipat niya na nga ba dito sa Reyna Pilipinas ang Miss Globe? So, medyo questionable. Ngayon, ang mangyayari ay ano mangyayari sa Binibining Pilipinas? Ang Binibining Pilipinas, isang corona na lang ulit. So, ay hindi. Ito yung pagkakataon na isang corona lang ang Miss International. So, paano to? Anong mangyayari sa Binibining Pilipinas? So, ang Binibining Pilipinas ba ay madadagdagan ba ng corona? Or mananatili itong ang corona lang niya ay Miss International? Kapag Miss International lang ang corona sa Binibining Pilipinas, marami pa kayong magsisisalihan. O, di ba? Pero ako tingin ko naman, iconic naman ang Binibining Pilipinas at wala nang makakapantay sa ginawa ng Binibining Pilipinas. Wala nang makakasali dyan. Wala na yung Miss Universe Philippines sa Binibining Pilipinas, pero nanatili namang nakatayo ang Binibining Pilipinas at higit sa lahat, ang Binibining Pilipinas ay patuloy pa din na tumatakbo at kahit dalawa na lang ang corona niya noon, marami pa rin nagsisisalihan na pupuno pa rin nila yung 40 candidates. At higit sa lahat, dito sa Binibining Pilipinas, wala siyang mga national regional director or yung alam mo yung katulad ng sa Miss Universe Philippines na co-partnership, but is still running the show, di ba? So, yun. So, wala naman ako nakikita naging problema sa Binibining Pilipinas kasi marami pa din gustong mga Filipino beauty queen na sumali sa Binibining Pilipinas. At ngayon, matitest uli at masusubukan ang lakas ng Binibining Pilipinas sa pamamagitan na iisa na lang ang corona pagkatapos delay pa yung mananalo. But let's see kung ano ang plano ng Binibining Pilipinas. Sabi ko nga, once you are Binibini, you're always a Binibini. And then, sa Binibining Pilipinas, alam ko na ang mga girls dyan ay di kalidad. Nakita naman natin ang mga sumasali sa Miss Universe Philippines, tapos sumasali sa ibang pageant. Kaya nagiging maingay lalo yung pageant nila dahil ang girls na to ay galing sa Binibining Pilipinas. So, ibig sabihin, basta girl na galing sa Binibining Pilipinas, isa siyang talagang quality na kandidata. Oh, di ba? So, yun ang exciting doon sa nagawa ng Binibining Pilipinas. Once you are Binibini, you're always a Binibini. Saan ba galing si Emma Tiglao? Saan ba galing sila CJ Opiasa? Saan ba galing sila Nicole Bermeo? Saan ba galing sila Atisa Manalo? Na tinatangkilik natin at gusto nating manalo sa Miss Universe Philippines kasi nakilala natin sila sa Binibining Pilipinas. So, tingnan natin kung ano ang magiging bagong Binibining Pilipinas sa pagsubok na hinaharap niya this time. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot pero naniniwala akong naging matatag ang Binibining Pilipinas for the long run. Ako batang binibini ako. And then, eto naman sa Reyna Pilipinas ay bagong hamon. Bagong hamon sa kanya. Ang tanong, paano kaya niya ito mapapalago ng bonggang-bongga? So, dating kaya ang panahon na dito na rin ilalagay ang Miss Universe Philippines? Kasi di ba si Mr. Nawat kinukuha niya yung mga franchise ng mga iba't ibang klase ng pageant na under ng Miss Universe Philippines. Like example, Malaysia, Indonesia. Di ba siya yung siya yung national director na. So, hindi imposible na mangyari na makuha din ni Mr. Nawat ang Pilipinas and then mailagay dito sa Reyna Hispano, sa Reyna Pilipinas. Tingnan natin kung ano yung plano nila. But for now, mag-focus muna tayo dito sa exciting na bagong pageant. Ako, to be honest, excited ako dahil syempre bago. Ayun nga lang, nagtanong lang ako bakit nandyan yung Miss Globe. Pero happy ako. Sana sa Reyna Hispano, sa Reyna Pilipinas, kung halimbawa ang pageant nila ay MGI All-Stars at saka Miss Grand Philippines. Kasi 'di ba, sabi ni Mr. Nawat noon, ayaw niya na parang ang gusto niya lang ay Miss Grand Philippines title. Ayaw niya maiba. So, 'yon. But ngayon,
Reyna Pilipinas, napapayag niya si Jojo, and then sana mag-focus pa din sila doon sa dalawang corona na talagang inaano nila, yung MGI All-Stars at saka Miss Grand Philippines. Ngayon, kung madagdag man dyan yung Globe, maganda lang dahil syempre para maging fair dun sa mga kandidatang magkukupit na kung sakali ay hindi naman parang, alam mo yun, yung parang nawalan sila ng, tawag dito, nawala ng title, di ba? So, mas maganda pa din yung madaming corona. Pero sabi ko nga, dapat mag-focus na lang sila dyan sa Miss Grand All-Stars at saka sa Miss Grand Philippines. Kasi ngayon ang Miss Grand All-Stars exciting dahil syempre yung mga kandidata dito ay talagang mga palaban. Pero hindi ko alam kung paano nila kukunin yung Reyna dito sa MGI All-Stars na alam natin ay dapat may history na siya sa, alam mo yon, sa pageant, di ba? So, yun. So, malalaman natin yan in the future. And then, ang Miss Grand Philippines, syempre excited ako para sa taon na to kung sino nga ba ang susunod na reyna natin dyan. Alam nyo naman na, ayan talaga ay ever since na sinusubaybayan natin. So, yon. So, malalaman natin bukas ang more details dito sa Reyna Pilipinas kung ano pa ang mga bagong pasabog nila. But for now, ayan lang yung naririnig ko. Wala pa tayong confirmation sa mga bagay na to na ito ba ay confirmed talaga or hindi. Pero malalaman natin yung confirmation, lahat yan, bukas dahil magkakaroon sila ng press presentation. And excited ako dahil syempre bagong pageant, di ba? So, supportahan natin ang Reyna Pilipinas katulad ng pagsuporta natin sa mga pageant na inaabangan natin. Like example, Binibining Pilipinas, and then of course Miss Universe Philippines, and then at marami pang iba. And then I hope na sana ay mag-success ang Reyna Pilipinas sa bagong era ng mundo ng pageantry. So yun, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa Reyna Pilipinas? Excited ba kayo? Kayo ba ay talagang inaabangan ninyo? At ayan, 3 corona para sa iisang pageant. So, exciting to. So, malaman natin yan lahat. And then, gusto ko rin malaman kung ano naman ang comment mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat, sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.